nais ko lamang pong ipaalam sa inyo na dire-diretso pa rin ang ginagawang hakbang mga kababayan ng kampo ni Alputera para po sa paanyaya at yung kanilang signature campaign mga kababayan na kung saan inaanyayahan po nila yung mga kababayang Pilipino po natin na suportahan daw po itong signature campaign nila para daw po mapalabas itong si Digong mga kababayan sa International Criminal Court. Pero ang maliwanag po kasi dito, yung po kasing kaso ni Digong mga kababayan, mukhang magtutuloy-tuloy na. Ano po yung pag-usad dyan po sa International Criminal Court at mukhang malabo na itong ginagawang ito ng kampo ni Al-RY at saka po nitong si Alputera para maisalba kuno itong si dating Pangulong Duterte. Dahil alam naman po natin mga kababayan na mabigat po ang kasong kakaharapin po talaga ni dating Pangulong Duterte doon po sa dahig. Yung crimes against humanity na talagang sa kauna-unahang pagkakataon mga kababayan, talagang mapapapanagot po siya dahil nga sobrang bigat ng kasong kinakaharap po niya at alam po natin na wala na pong magagawa ito pong mga papirma-pirmang ito ni na Alputera at saka po nitong si Al-RY. At saka po mga kababayan, ito balita ko po ito pong si Alputera di umano nakaban pala dyan sa dahig. Kaya pala mga kababayan, hindi nyo na po makita itong si Alputera na nagpupunta dyan po sa dahig mga kababayan. Kasi nga, ang pagkakaalam ko, di umano, nakaban po pala yan dyan dahil nga dun sa awayan, sa pagitan po nila, allegedly, ni Hanilet Abansenya. Kasi nga, di ba mga kababayan, may mga balita nga na lumalabas na inilako ni Alputera, ito daw pong tarugong itim ni dating Pangulong Duterte. So ngayon, may mga kumakalat din na balita na di umano mga kababayan, etong si Alputera, nakaban dyan po sa dahig, kaya po pala hindi makapunta yan dyan. So kaya kung mapapansin po ninyo, sa ganitong paraan sila gumagawa ng hakbang para hindi po mawala yung suportang ibinibigay ni Al-RY dito po sa grupo ni dating Pangulong Duterte sa pamamagitan po dito pong si Alputera. So yan lang naman mga kababayan yung update sa ginagawa po nilang hakbang para sa pangangalap ng perma na di umano pagsuporta daw kuno kay dating Pangulong Duterte, pero ang point po kasi talaga niyan para sa maagang pangangampanya ni Sara Duterte. Mga kababayan, ano po? So ngayon, ituloy po natin yung usapin na yan dito po sa nakita po nating balita. Alam niyo po ba mga kababayan, sa isang interview po ay nagsalita po itong si Patidongan, yung tumistigo laban po kay Atong Ang sa missing sa Bungeros. So ngayon, ayon po kay Patidongan mga kababayan, ito daw pong si Atong Ang, posible daw po mga kababayang umalis na ng Pilipinas kaya daw po hindi matagpuan ng ating mga otoridad. So sabi po dito, naniniwala si Jolly Dondon Patidongan, whistleblower sa kaso ng mga nawawalang sa Bungero, na nakalis na ng Pilipinas ang negosyanteng si Atong Ang. Sa tingin ko, nasa ibang bansa na siya, ayon daw po kay Patidongan sa panayam ng DZBB. Sabi pa dito, iginiit din ito na hindi na umano basta susuko si Ang dahil hindi umano ito ordinaryong tao at international ang kanyang grupo mga kababayan. So sabi pa dito, posible raw na noong Disyembre pa umalis ng ang naturang negosyante ayon po dito kay Patidongan. Matatanda ang pinaghahanap ngayon ng mga otoridad etong si Atong Ang dahil daw po sa warrant of arrest sa initial na inihain laban po sa kanya kaugnay ng mga kasong kidnapping with homicide mga kababayan. So ngayon, yan po yung tingin ni Dondon Patidongan na kaya wala na po sa na kaya hindi na po maaresto o hindi na mahagilap ito pong si Atong Ang kasi wala na daw po ito sa Pilipinas mga kababayan. Kasi nga kung titingnan po ninyo mga kababayan, di ba noong nakaraang araw, naglabas na po ng reward ang ating mga otoridad sa makakahuli mga kababayan, ang ating gobyerno sa makakahuli po dito po kay Atong Ang at nagkakahalaga po yon ng 10 milyon pala sa makakapagturo kung nasa saan etong si Atong Ang na magiging dahilan ng pagkakaaresto po niya. So bukod pa po dyan mga kababayan, ito pong PNP at saka po si IDG at NBI naglunsad ng hotlines para daw po sa ikadarakip nito daw pong si Atong Ang. So ito pakinggan po natin. Kapwa naglunsad ng hotlines ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group at National Bureau of Investigation para sa ikadarakip ng business tycoon na si Charlie Atong Ang.
Layo Ah. nito na mapabilis ang pagtugis kay Ang na ngayon ay itinuturing ng top 1 most wanted sa Pilipinas. Para sa sino mang may impormasyon sa kinaroroonan ni Atong Ang, maaaring tumawag sa PNP CIDG hotlines sa number 0960-692-3025 para sa Smart at 0945-611-5926 kung Globe subscribers. Samantala, ang NBI naglabas din ng hotline kung saan pwedeng makipag-ugnayan ng sino mang Kita nyo mga kababayan, 10 milyon po ang nakapatong sa ulo ng negosyanteng si Atong Ang para po madakip ito sa makakapagturo lang. Yung tao or mga kababayang Pilipino po natin na makakapagturo kung nasa saan po itong si Sir Atong Ang, 10 milyon po yung posibleng mapa sa inyo kung maituturo ninyo. Pero sabi nga po nung iba mga kababayang Pilipino po natin, baka daw doblehin pa ni Atong Ang yung 10 milyon, mga kababayan, wag lang siya mahuli. Pero para sa akin kasi mga kababayan, hindi po kasi usaping pera ito. Ang pinag-uusapan po dito, pananagutan ni Atong Ang sa mga kasalanan o aligasyon na ibinabato po laban sa kanya, lalo na at may warrant of arrest na po siya. may impormasyon sa kinaroroonan ni Atong Ang. Maaaring tumawag sa NBI Organized and Transnational Crime Division sa numerong 0945-655-4900. Nauna nang inianunsyo ng Department of Interior and Local Government o DILG ang alok na 10 milyong pisong pabuya Laki. sa sino mang makapagtuturo kay Charlie Atong Ang na siyang itinuturong mastermind sa kaso ng missing sa Bungero. Pero tingin ko dito mga kababayan, mahihirapan ang ating mga otoridad na mahuli po itong si Atong Ang. Lalo na at sabi ko nga po sa inyo, napaka-maimpluwensyang tao po nito. At ito po ay hindi basta-basta pipitsuging tao lamang. Ito po ay may tuturing na big fish mga kababayan. Kaya medyo mahihirapan ang ating mga otoridad na maaresto po siya. So ngayon, ang isa pa dyan mga kababayan, kung titingnan ninyo, alam naman po natin na sa kabila ng kanyang pagiging bilyonaryo, dahil nga negosyante siya, talagang masasabi po natin na napakalawak din ng kanyang koneksyon at posible na may magprotekta po sa kanya in the future mga kababayan, lalo na sa pagtatago po niya na ginagawa. Ano po, pero ngayon, ang maliwanag po kasi sa atin mga kababayan, talagang sa gobyerno ni PBBM nababangga itong mga katulad nito pong sina Atong Ang, pero sa panahon ni na dating Pangulong Duterte, hindi po nila kayang kantiin ito pong si Atong Ang. Kahit nga si Bato de la Rosa, noong mga panahon na hawak niya yung missing sa Bungero, nahihirapan siya at hindi niya kayang banggain ito pong si Atong Ang. Pero sa panahon po ni PBBM, kita nyo, sa madalit salita, lintik lang yung walang latay. Diba? Anyway, tuloy pa natin. 00. Nauna nang inianunsyo ng Department of Interior and Local Government o DILG ang alok na 10 milyong pisong pabuya sa sino mang makapagtuturo kay Charlie Atong Ang na siyang itinuturong mastermind sa kaso ng missing sa Bungero. Pero maliwanag dito mga kababayan na kung titingnan nyo, etong sinabi ni Ombudsman, Boyeng Remulla, ito po yung pinakamalinaw. Kasi kung tutusin sa panahon pa ni Digong, dapat matagal na pong tapos yan. Dapat matagal na pong napapanagot yung mga nasa sa likod ng mga nawawalang sa Bungero. Pero dahil nga mahina, ito pong gobyerno ni dating Pangulong Duterte at hindi kayang banggain yung mga mayayamang kaalyado ni Digong, ganito nga po mga kababayan, yung nangyayari at kinakalabasan. Sa panahon ni PBBM, doon lang sila tinatamaan at nababangga ng ating gobyerno at ng batas. So ngayon, ito, pakinggan po natin itong nakita nating podcast ni na Secretary, ni na Ombudsman, Boyeng Remulla, dito po mga kababayan sa DZRH News Television. So sabi po dito, kaso sa missing sa Bungeros, ginawang laro-laro sa Senado at ang may hawak ng komite na yon ay walang iba kung hindi etong si Bato. So ngayon pakinggan po natin kasi mukhang tatamaan po dito yung mga humahanga kay Bato de la Rosa. Imagine, itong warrant of arrest kay Atong Ang, 43 months. New tinrabaho. Trabaho. 43 months Ito, yan. hindi naman. Mula nang nandun ka pa sa DOJ, Nandun no? sa DOJ, Upo ka lang, no? tinitira mo na yan, di ba? Pagka-upo ko sa BBM administration, that's the first day, sinimulan natin yan, ang hirap kaya ng pinagdaanan At namin. ito, Ombudsman, hindi dahil Tsaka- sa kasama ka namin dito, Yung kasong yan, walang halos gustong gumalaw. walang Kasi hindi ko natatakot at magalaw. andap. Hindi lang yun. Hindi, tsaka ginawa nilang laro-laro lang sa Senate. Hindi Ang lang, Bato hindi lang yun. Yung Ayan o, kita niyo mga kababayan noon daw first
na naging kabahagi ng BBM administration or ng administrasyon ni PBBM itong si Ombudsman ngayon, Boying Remulla na dating sekretary ng DOJ, talagang ito daw po yung una nilang tinutukan. Ito po agad yung una niyang tinarabaho. Kasi nga, bukod po sa walang gumalaw nito, dahil nga bilyonaryo, mapera, maimpluwensya, yung makakabangga nila dito, ang maliwanag po kasi dyan mga kababayan, excuse me, talagang ginawang laro. Ginawang laro yung issue ng missing sa Bungero sa komite ni Senator Bato de la Rosa nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya nga walang napapanagot eh. Di nyo ba napupoint mga kababayan, nung panahon na hinawakan ni Bato de la Rosa yan, wala pong napapanagot, hindi nga napapanagot yung mastermind. At ang nakakapagtaka, kung mapapansin po ninyo, kahit naman kayo na nanonood, alam din ni Bato de la Rosa kung sino yung posibleng nasa sa likod ng mga nawawalang sa Bungero dahil nga hinawakan niya yung komite na tumalakay dyan nung panahon ni dating Pangulong Duterte pero ginawa nga lang nilang laro. Anyway, tuloy pa natin. Yung kaso na yan, nagkaroon na ng yan eh. Umikot na yan eh. Sa totoo lang, cold case na nga ito. Hindi, Cold case siya. Cold case na nga ito. Nung nangyari yan sa Senate na sila, nagkaroon ng impormasyon na hindi kompleto yung report. At yung mga yun sinapatidongan, nakulong pa yan eh. Oo. At ito lang. Diyan nagsimula yan. Kaya ako, ang talagang pasasalamat ko dyan, si General Eli Cruz. Was CIDG nung nakuha yung ebidensya kila Patidongan. Magaling din yan. Tsaka mabait. Hindi, kaya nga eh. Asik Eli. Nung pumasok si Eli, doon nagkaroon ng continuity yung kaso. Kasi wala na yan. Wala na. Tapos kasi, nag-away na sila Patidongan. Hindi na siya, parang gusto na siyang Bitawan. Oo, gusto siyang Alam mo na yun. Alam mo na yun. Gusto nang gilitin. Gusto nang medyo mag-relax ka ng permanente. Oo. Permanent Kaya umabot sa akin yan eh. Pero Ang hirap kaya na in fact, yung mga nakakausap na Taon ang pinagdaanan Mga nito. 43 months. Oo. Walang gusto humawak wala yan. ombudsman, nangingimi dahil ho sa laki ng mga personalidad na involved. Ito hindi naman sa dahil kasama natin si ombudsman Pero ayaw talaga nilang gawin niya. Makikita niyo naman halos pinatulog yung kasong yan dyan eh. Tama. Hindi ba? Hindi, tanggalin mo yung halos. Talagang Talagang Hindi, pinatulog. ang nag-umpisa doon, naalala ko, Ombudsman, ang hirap na hirap doon is yung pagkalap talaga ng ebidensya. Ang hirap. Kasi bubuin mo from Para scratch. mabuo lang yung storya. Cold case no? Cold Ang case ito bigat, ang bigat niya. ito lang ombudsman ang tanong ko. Kasi tatlo yan eh. Yung kaso sa Lipa, yung kaso Tatlo ba? sa Santa Cruz. Santa Cruz. na parehong finailan. Ito yung Tatlo finailan. ba? Tatlong kaso? Ito yung finailan on the Lipa, at ito yung Santa Cruz. Sa pero may San isa Pablo. hindi may isang naiiwan, yung Manila. So yun lang sana, huwag maiwan yung Manila case na yun. Kasi tatlo yan eh. Tama. Pag hindi na discharge si Patidongan doon sa third case. Hindi, discharge siya ron. Hindi pa. Di pa. Doon na rin papunta. Yung Manila, ito yung may video pa, di ba? Hindi ko alam Hindi, basta. At saka state witness na nga siya eh. Doon siya naging state witness eh. Basta yun na sana hindi maiwan yung Manila case. Hindi, maiwan niya. Yun eh, kasi Nandito pag naiwan yun, madidisgrasya si Makikita Patidongan. mo rin. Tama. Paano? Pakonti ng pakonti yung mga lumalapit sa amin na pamilya. Kasi inareglo. Pero Yan bang isa? Naging challenge yan. pero ano bang principle? Grabe mga kababayan to. Talagang malalim nga pala ang kwento at issue nitong mga nawawalang sa Bungero na ito. Kasi biruin nyo ang nangyari pala dito kaya ko konti na lang yung mga lumalapit sa ombudsman. At saka dito sa DOJ ng mga panahong hawak pa yan ni Secretary Boying Remulla mga kababayan. Talagang naaareglo na pala. Ibig sabihin, yung mga pamilyang naghahanap ng hustisya, mga kamag-anak ng mga nawawalang sa Bungero, unti-unti na po palang inaareglo. Hindi natin alam kung kaninong grupo yon, pero alam kong alam nyo yon. Kung kaninong grupo yung umaareglo dun sa mga pamilya ng mga nawawalang sa Bungero. So kaya pala kumukonti na lang yung mga gustong tumistigo at mga naghahangad ng hustisya kasi nga naareglo na po yung iba. Yun yung pinakamahirap dyan. Dito, parents patriae. Ito po ay responsibilidad Ng ng Estado. Tama. Hindi na po ito private crime. People na to eh. This is already public interest. Kaya kahit umareglo sa ibang tao yan, ang The aming state trabaho, will magkaroon continue. pa rin ng hustisya. Tama. Kasi pag hindi namin ginawa ang hustisya, magtutuloy-tuloy ang kalokohan yan. Papatay ng tao yan, walang tigil. Di ba mga kababayan?
Buti na nga lang, alam nyo, sa totoo lang, ito gusto ko maging, Sala. wait lang. Yan. Jesus. Minsan may mga time mga kababayan na napupuna natin itong si Ombudsman Boyeng Remulla at saka yung kapatid niya na si Secretary John Vic. Pero may time kasi mga kababayan na talaga maiisip nyo rin kung ano yung sakripisyo at ginagawa po nilang trabaho para lang mabigyan ng hustisya yung mga kababayang Pilipino po natin. Katulad na lamang nito pong issue ng mga nawawalang sabungero. Tingnan nyo, ngayon kung nasa saan na papunta yung ginagawa po nilang investigasyon. Di ba hinahanap na, hinahabol na ito pong si Atong Ang at talagang papapanagutin natin. Ang pinakamasaklap pa dyan mga kababayan, kaya kinakailangan ni Atong Ang na magtago kasi nga wala pong piyansa. Walang piyansa yung kaso na isinampa laban sa kanya na naging dahilan para malabsan po siya ng arrest warrant. So ngayon, ang magiging problema na lang dyan, dahil nga malawak ang koneksyon nito pong si Atong Ang, mukhang mahihirapan po yung ating mga otoridad na ma-aresto po siya dahil nga may mga tutulong at may mga tutulong pa rin dyan na mga kaalyado po niya. Pero kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo? Hingil po sa ginawang hakbang na ito ni Ombudsman Boyeng Remulla nung siya ay sekretary pa na kung saan tinrabaho niya hanggang sa nagkaroon ng resulta at ngayon ay mapapapanagot na ito pong si Atong Ang. So comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo hingil po sa usapin na yan. At